Dahil gusto kong magkaroon ng alaala dito sa paggawa ng aming bahay, ay ayan, sumali ako dun sa paghalo ng buhangin. Yan, sinubukan ko para naman ma-experience ko kung paano ba yung paghalo at saka pagtulong sa ganyan na construction. Kaya nag-construction worker ako ng ilang minuto. Ganyan. Kaya yung mga makakakita nito na nakakakilala sa akin ay hindi sila magtataka bakit ako nangitim. Dahil masyadong mainit sa time na ito during the construction ng bahay. Kaya araw-araw akong nandun, medyo malayo kasi sa kabilang barangay yun. Masyadong mainit yung hangin na nasasalubong pag nagta-tricycle akong papunta doon. Kaya masyadong lumapad ang aking mga pekas dahil sa kababalik-balik ko doon. Pero may tuwa naman na nakikita kong napoporma na yung bahay. Kaya nag-enjoy pa rin ako na pumupunta doon dahil nakikita ko na nagagawa na, may nangyayari na. Hanggang sa sinubukan ko nga ito, ayan. Si kuya ko, siya ang naghahalo pero dahil gusto kong tumulong dahil humahapon na, malapit na silang ma-dismiss kaya tumulong ako saglit. Yan, ganun pala, ang hirap pala sa likod, masakit sa likod pala ang paghahalo-halo ng buhangin. Pero pag ikaw ang nagpapagawa, enjoy pala. Kasi hindi naman the whole day na gagawin ko yun. Kaya in-enjoy ko na lang yung ilang saglit na ginawa ko ito. Yan. At least nakatulong ako and experience ko din kung paano yung ganyan. Yan. No, panoorin nyo po. Medyo pinabilis ko pala itong video dahil 5 minutes yata yung haba niya, kaya medyo pinaigsi ko lang para lang makasave lang ng memory ng paggawa nitong bahay. May mga videos na rin na susunod. Abangan niyo po yung mga ibang mga videos na construction in the making. In the making pala ng house. Ayan. And I pray na matatapos ito hanggang sa matitirhan na. God will make a way para mayayari ito na kumpleto. Kasi nga, by faith lang na pinagawa ko ang bahay na ito dahil nga si husband ay stroke. Kung dadaan pala itong video sa iyong wall at saka napanood mo, sana naman mag-subscribe ka. Salamat, aantayin ko na mag-subscribe ka. Thank you!